Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Meron na naman akong ibabahagi na kwento sa inyo. At sana pumasa sa panlasa nyo para mabahagi nyo sa inyong mga magigiliw na tagapakinig. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dating kilalang manggagamot sa may Davao. Late 90s o early 2000 ay naging uso sa amin ng mga albularyo. Sila yung tipo ng mga manggagamot na pinapasapi nila sa kanilang katawan ang kanilang mga gabay. Etong si Ate Jenna ay nakilala dati na sinasapian ng Santo Niño. Ikikwento ko na lamang po ito sa kanyang point of view para madali lamang i-type. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jenna, residente ng isa sa mga probinsya sa Davao. Ako ay dating manggagamot. Kung nagtataka kayo kung bakit dating manggagamot ang sinabi ko, malalaman niyo sa kwentong ito. Ang lolo ko na si Esteban ay isang mang-uukit. Gumagawa siya ng ribulto ng mga santo. Isa rin po siyang antingero at mahilig sa mga mutya. Isang araw ay nagputol ng puno ng mangga ang kaibigan niya. At humingi ito ng isang sanga na kasing laki ng hita. Medyo may kahabaan din yon. Balak niya itong ukitin bilang mga santo na ibebenta sana. Nakagawa siya ng dalawa. Hindi ko na maalala yung isa, basta ang isa doon ay isang Santo Niño. Noong mga panahon na yon, dalaga pa si Nanay Lita. Isang araw, naglilinis umano siya ng kanilang salas ay meron siyang narinig na sumisitsit. Hinanap niya ito pero walang tao sa paligid. Hanggang sa mapansin niya na galing sa altar ang pagsitsit na. Nilapitan niya ito at doon nagsimula na maging kaibigan ni Nanay Lita ang ninyo na ito. Naging manggagamot si Nanay sa loob ng maraming taon. Hanggang sa tumanda ito at pinamana sa akin ang ribulto bago siya pumanaw. Noong mga panahon na matanda na si Nanay ay hindi iba sa akin ang mundo ng espiritual. Dahil mula pagkabata ay dahan-dahan niya akong sinasanay para maging tagapagmana. Para sa akin ay isa yung malaking karangalan. Nung nagsimula ng magkasakit si Nanay, sabi niya, oras na umano para isalin sa akin ang kakayahan na ito. Meron daw palaging binubulong sa kanya ang ninyo ng isang ritual. Isang gabi na bilog ang buwan, isinagawa ni Nanay ang ritual na ito. Paikot-ikot itong sumasayaw na may siga sa gitna habang karga-karga ang ribultong yon. May kinakanta itong hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Hinawakan niya yung kamay ko at pinasabay sa pagsayaw. Nung gabi na yon ay willing akong gawin kung ano man ang ginagawa ni Nanay. Habang umiindak ako, paikot sa apoy na ito. Para bang may isang enerhiyang pumapasok sa katawan ko. Para akong lumulutang sa hangin at napakagaan ng pakiramdam. Ang huling naaalala ko ay pinasan ni Nanay ang ribulto sa akin. Kinabukasan noon ay nakaratay na lamang si Nanay at parati niyang sinasabi na sinusundo na siya ng ninyo. Makalipas lamang ang ilang araw, Sir Seth, pumanaw na ito. Ilang linggo lang ang lumipas ay ako na ang sumalo dahil
marami talagang pumupunta sa bahay at humihingi ng tulong. Pag nanlalamig na ang katawan, yung tipong maginaw kahit tag-araw, ay alam ko na andyan na si Ninyo. May naririnig akong bulong ng sabi ay, "Matulog ka muna. Ako nang bahala." Pinipikit ko na lamang ang mga mata ko at sasabi na nga ang Ninyo na ito. Sabi ng mga tao ay mas malakas ako kaysa sa nanay ko dahil kahit pisikal na karamdaman ay napapagaling ko nun. Buong araw akong nanggagamot pero buong araw din akong tulog dahil ibang espiritu yung gumagamit sa katawan ko. Kinagabihan pagkatapos ng gamutan, nag-aalay ako ng mga matamis na pagkain sa harap ng ribulto. Yun ang request niya sa akin, sa pamamagitan ng bulong. Araw-araw yun, Sir Seth. Walang palya. Lumipas ang ilang taon, nakilala ko yung mister ko. Nagustuhan ko si Ruel dahil mahilig din ito sa usaping espiritual at saka madasalin ito. Naiintindihan niya ako dahil antingero din siya. Meron siyang medalyon ng San Miguel. May tangan siya na gamit pero pandepensa lamang at wala itong alam sa panggagamot. Nagkamabutihan kami at makalipas ang isang taon, nagsama na kami sa iisang bubong. Simula nang nag-asawa ko ay minsan na lamang nagpaparamdam ang Ninyo. Akala ko nga nagselos na siya. May mga panahon na pumipila ang mga tao sa bahay para magpagamot. Pero wala silang napapala dahil hindi dumadating si Ninyo noon. Walang sumasapi sa akin. Hindi rin naman ako tulad ng ibang tao na magpapanggap para lang makahingi ng donasyon. Isang gabi, na naginip ako na galit si Ninyo. Ang asawa ko raw, kampon ng demonyo. Ang medalyon umano ng asawa ko ay hindi raw galing sa anghel, kundi galing sa demonyo. Napapaso umano siya sa init nito. Dahil galing umano sa impyerno yung medalyon na yon. Para makasabi ulit siya sa akin at lumakas ang presensya niya sa bahay ay dapat umanong mag-alay na ako ng dugo ng manok. Ayaw na niya sa mga candy o mga matatamis na kakanin. Hanggang sa dumating na ang panahon, hindi na maayos ang tulog ko dahil parati nang nagpaparamdam sa panaginip ko ang Ninyo. Naging makulit na ito. Nagiging demanding na ito sa mga alay niya. Gusto niya ay araw-araw na akong mag-alay ng dugo. At hindi lang sa manok, Sir Seth, kundi dugo na ng malalaking hayop tulad ng baboy at iba pa. Nag-aalay din naman kami dahil si Ninyo na ang humingi kahit mahal ang mga yon. Hanggang sa ang naipon namin mula sa mga donasyon, unti-unting naubos. Tumigil kami dahil naubusan na kami ng pera. Makalipas ang ilang linggo, naging perwisyo na ito, Sir Seth. Sumasapi na siya kahit nasa labas ako ng bahay o kaya'y nasa palengke ako. Basta pag malayo ako sa asawa ko. Mga tao na lamang ang nagsasabi na minsan daw ay nagwawala ako sa palengke noon. Minsan, hindi ko alam kung bakit may mga pasa ako. At yung mga naghatid sa akin sa bahay na lang ang nagsasabi sa mga nangyari. Nakakaya na talaga at pinagchichismisan na ako ng aking mga kapitbahay. Sabi nila, nababaliw na umano ako dahil sa droga. Puro mga masasakit na salita ang natatanggap ko sa mga taong yon. Kada kabilugan ng buwan, nagre-ritual ako at nag-aalay ng dasal sa Ninyo. Kahit ganun ang nangyari sa akin ay hindi ako tumigil sa pag-aalay ng dasal. Nagbabaka sakali na magkaayos kami ng Ninyong ito.
Isang gabi, Sir Seth, pagkatapos kong magritual, nanaginip ako. Sabi ng ninyo, gusto mo bang matigil ng pagpaparusa ko sa'yo? Siyempre nagtanong ako kung anong dapat gawin para makabalik na ako sa dati. Pero nagimbal ako sa sagot niya. Ang sabi niya, ialay mo ang dugo ng iyong asawa. Yan lang ang tanging paraan para patawarin kita. Mula noon ay hindi na ako tumatabi sa asawa ko, sa takot na baka sumapi bigla ang ninyo at pagsasaksakin ko ang asawa ko noon. Sa ibang kwarto na ako natutulog at pinapakandado ko ang pinto para hindi ako makalabas kung sakaling sasapian man ako. Kinabukasan, sinubukan kong magsimba pero nasa pinto pa lamang ako. Sinapian na ako. Wala akong maaalala sa pangyari. Mga kakilala na lamang namin ang nagsabi noon. Nagwawala ako sa may pintuan ng simbahan. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa baryo namin. Ang naaalala ko lang ay nung nasa pinto ako ng simbahan, hinimatay ako dahil nagdilim talaga ang paningin ko noon. Nang makauwi ang asawa ko galing trabaho, sinumbong ko lahat ng nangyari sa kanya. Sinabihan ko siya na hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng tulong niya. Nung araw din na yon, nagdesisyon siya na dadalhin ako sa tiyuhin niyang isang albularyo sa kabilang nayon. Mga 1 oras ang biyahe kong sa bus. Nung papunta pa lamang kami, napakaraming aberya. Yung unang tricycle na inarkila namin, ayaw umandar. Yung ikalawang sinakyan namin, sumabog yung gulong. Naalarma na ang mister ko. Bumulong na ito sa kanyang medalyon at humingi ng tulong kay Senyor San Miguel. Pagkatapos maayos ang spare ng gulong ay naging maayos na at nakasakay na kami sa bus na walang aberya. Pagdating namin doon, agad naman akong tinulungan ng tiyuhin niya. Kinagabihan ay pinaritwalan ako. Gumawa siya ng parang tula na pinapaulit-ulit sa akin noon. Pinapataboy niya sa akin ng kung ano man ang elemento na yon. Pinausukan niya ako. Tapos ay pinainom ng tubig na merong orasyon na pangbaklas para umano matanggal ang itinanim na koneksyon ng elemento sa katawan ko. Sabi niya, hindi daw yun ninyo. Isa umano yung elemento na nakatira sa mangga. Nagpapanggap lang. Pagkatapos kong makainom ng tubig na pangbaklas, sumuka ako ng puro laway na may kasamang plemang puti nun. Pinadibusyon din ako ng tiyo ng medalyon ng Birheng Maria. Hindi na ako gumagamit ng mga Latin na hindi ko maintindihan. Yung mga pangkaraniwan lamang na dasal ang ginamit ko noon. Sa awa ng Diyos ay wala nang nanggambala sa akin sa pamilya ko. Sa mga nakikinig ngayon, mag-ingat kayo sa mga dinadasalan niyong gamit. Huwag kayong magpapalin lang sa mga elemento dahil makapangyarihan din sila. Gaya ng dati para mapatunayan sa inyo na totoong kwento ito, ilalagay ko dito ang link ng interview ko kay Ate Jenna. Maraming salamat, Sir Seth, at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.